Yo, what's up mga boss? Welcome back naman sa ating YouTube channel. Sa video nito mga boss ay mag-diode testing po tayo sa rectifier regulator gamit po ang digital multi-tester mga boss. At itong regulator mga boss, yan po ating diode testing mga boss para malaman natin ang bad or good na regulator mga boss, okay? But before that, unahin mo natin to pag-discuss mga boss itong dalawang klase na pang-half-wave na regulator mga boss. Ito tingnan nyo, may green na socket na regulator at saka itong isa black socket na pang-half wave na regulator mga boss, okay? Napaka-basic lang po ito mga boss, pero napaka-importante po na malaman nyo itong green at saka itong black socket na regulator mga boss. Kung napansin nyo mga boss, itong dalawang regulator mga boss, magkatulad lang po sila sa kanyang socket at saka 4 pins po ito mga boss. Ang kaibahan lang po nila mga boss, yan po ang kulay ng kaniyang socket mga boss. Take note po mga boss, para po sa mga baguhan dyan, itong kulay po ng socket ng regulator mga boss, hindi po basta-basta na kulay lang yan. That is color coding po ng regulator mga boss. Kapag nasira na ang regulator sa iyong motor mga boss, kapag bumili kayo nito, tingnan nyo yung color po ng socket po ng regulator. Kapag green po ang socket na iyong regulator sa iyong motor, ay green po din ang iyong ipapalit mga boss. Dahil kung nagkamali kayo sa pagpalit nito, halimbawa green po ang socket na iyong regulator sa iyong motor, tapos pinalitan mo ng black na socket na regulator, ay naku po, malaking problema po yan mga boss. Automatic grounded po yan mga boss, okay? Yan po inyong dapat tandaan mga boss. Kapag black po ang iyong socket na iyong regulator sa iyong motor, ay black po din ang iyong bilhin o ipapalit sa iyong regulator mga boss, para hindi po kayo magkaproblema, okay? Napaka-basic lang po ito mga boss, pero napaka-importante po na malaman nyo para hindi po kayo magkaproblema sa inyong pag-wiring mga boss, okay? At ito na po ang kaibahan mga boss. Yan po ang napaka-importante po na alam mo yung color coding mga boss. Tingnan nyo itong green na color mga boss. Ito po ay tinatawag po na battery operated mga boss. At ito namang black socket, ito na po ang tinatawag na AC o primary type na motor mga boss, okay? The same socket lang po sila mga boss, pero tingnan nyo itong green at saka black mga boss. Magkaiba po ang kanyang posisyon sa ground at saka positive ng battery mga boss. Halos magkabaliktad po ang kanang posisyon mga boss. So hindi talaga pwede may salpak itong black sa green mga boss, at saka green naman hindi po pwede may salpak sa black mga boss, okay? Take note po mga boss, madali lang po natin malaman kung sira po itong regulator mga boss sa ating motor. Ito po yung dapat tandaan mga boss, kapag napupundi po yung lahat ng bulb sa inyong motor, o di kaya lumubo po inyong battery dahil overcharge, o di kaya hindi po nagcha-charge o palaging lubat po inyong battery mga boss, okay? Kung nakaranas kayo sa inyong motor na ganito, may diferensya po ang inyong regulator mga boss, mas mabuti na alam nyo gumamit po ng multi-tester para mag-diode testing po kung okay pa ba yung regulator mga boss, okay? At ngayon dito na tayo sa multi-tester mga boss. Isit lang natin to sa diode sign mga boss, okay? Okay, dito lang mga boss. Okay, tingnan nyo ito mga boss, okay? Yan po ang diode sign mga boss. Yan po ating gamitin sa pagsukat mga boss. Sa green socket na regulator mga boss, ito po ang pattern niya, sundan nyo mga boss. Itong linya mga boss, yan po ang white wire from stator mga boss, at AC current po ang supply nito. Ito po ang charger mga boss, at patungo po ito sa battery mga boss. At sa magitan po ng rectifier diodes, i-convert po ito DC current ang supply o i-charge sa kanyang battery mga boss, okay? So ito lang ang dalawang pa ititest natin mga boss, dahil galing po yan sa stator yung white wire at dumaan po ito sa rectifier diodes para i-convert po niya para maging charger po ng kanyang battery mga boss, okay? At ito namang positive test probe, dito natin ilagay mga boss sa white wire, at itong negative dito natin ilagay sa red wire mga boss. Dapat po mag-reading po ating multi-tester mga boss, at ito po ang reading nating multi-tester mga boss. Tingnan nyo. Ang good na regulator mga boss, kailangan po yung reading na ay hindi baba sa 0.5 mga boss, at saka hindi po lalagpas sa 0.8 mga boss. Kapag bababa na sa 0.5 o lalagpas na sa 0.8 ay may diferensya na po yung regulator mga boss, okay? Ulitin lang natin mga boss itong positive test probe ng ating multi-tester. Dito po natin idikit mga boss sa white wire, at saka itong negative na test probe dito po natin idikit sa red wire mga boss, okay? Dapat may reading po ito mga boss, okay? At kapag binaliktad nyo ito mga boss, itong test probe dito po sa red wire, tapos itong negative test probe dito po sa white wire, kailangan wala po siyang reading mga boss. Dapat naka-open line lang po ang linya nito mga boss, dahil itong rectifier diodes mga boss ay one way direction lang po mga boss. Ang flow po ng current na galing sa white na wire from stator patungo po sa red wire. Pero bago ito pumunta sa red wire, itong flow ng current, dumaan ito sa rectifier diode para one way lang po ang direction po ng flow ng ating current mga boss, at from battery, hindi po siya babalik patungo po sa stator
mga boss sa magitan po ng rectifier diode. Kapag sira po ito mga boss ay sigurado grounded po ang linya mga boss, okay? At ngayon lipat na po tayo sa black socket na rectifier regulator mga boss. The same pa rin procedure mga boss, medyo naiba lang yung pwesto po ng pins mga boss. Ang tandaan nyo lang ito mga boss, itong red wire at saka white wire mga boss na galing po stator at dumaan po sa rectifier diodes patungo po sa red wire at ito po ang kanyang charger mga boss, okay? At ngayon subukan po natin ito i-testing itong regulator mga boss. Ito pong regulator mga boss, ito po ay sira na ito mga boss. Napupundi po lahat ang mga bulb nito mga boss, okay? Ito lang pong dalawang paa mga boss, okay? Tingnan nyo, dahil black socket ito mga boss, ito lang pong dalawa ang ating subukan natin pag-testing mga boss ito. Ito po ay sira na po itong regulator mga boss. At ngayon subukan po natin, okay? Ito namang negative test proof, dito po natin i-dikit mga boss. Tingnan nyo mga boss. Napakalaki pong voltahe niya mga boss. So confirm po mga boss na sira po ito mga boss dahil lagpas na po sa 0.8 mga boss ang reading niya. So ngayon i-break rin po natin na ang kanyang test proof mga boss. Okay, dapat ito walang reading. Okay, tingnan nyo. So wala siyang reading mga boss. So open line. So one way lang po ang kanyang flow sa kuryente mga boss. Kaso lang, yung mataas po ang reading mga boss, napakataas po na voltahe. Halos na mapupundi po ang lahat ng mga bulb mga boss. Pero mga boss, mas mabuti pa rin yung actual po makita nyo, ikabit nyo sa motor, paandarin nyo, tapos i-voltmeter nyo yung linya ng battery para malaman nyo kapag nagka-minor at revolusyon para masukat nyo yung voltahe kung gaano kalakas mga boss. Yan lang po mga boss ang ating kabuang video at maraming salamat sa inyong panonood at God bless. Ingat po sa pag-wiring.